Para po sa devotion natin, ang concept po ay hypostatic union. Yan po yung topic natin. Yung tanong po natin ay, why is it important for your Savior to be both fully God and fully man? Again, kung yung Diyos po natin ay hindi magkakatawang tao, wala pong kaligtasan. Yung Diyos po kasi kailangan magkatawang tao para maging posible yung kamatayan doon sa krus. At sa pamamagitan lang ng kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo doon sa krus at ng kanyang muling pagkabuhay ay magkakaroon tayo ng kaligtasan. Now ako po, personally, naniniwala po ako na para tayo magkaroon ng kaligtasan, dapat may pananampalataya tayo kay Kristo. Now, hindi pwedeng yung Kristo na pinapanampalatayahan mo ay tao lang. Hindi rin pwede na yung Kristo na pinaniniwalaan mo ay Diyos at hindi nagkatawang tao. Naniniwala po ako na para magkaroon tayo ng kaligtasan, yung pananampalataya mo ay mailagay mo sa tunay na Kristo. Kumbaga manampalataya ka sa tunay na Kristo. Kaya po pag maling Kristo, ang pinaniniwalaan mong Kristo ay Diyos na hindi nagkatawang tao, that's a false Christ. Maling Kristo yon. At hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. I don't think na magkakaroon ka ng kaligtasan. Kapag nananampalataya ka naman kay Kristo na tao lang at hindi Diyos, I think maling Kristo pa rin yon. Bakit po ako mayroong ganitong conviction na dapat tama yung Kristong pinapanampalatayahan mo? Well, unang-una po, yung Panginoong Jesucristo po, He is God-man. Kapag hindi God-man yung Kristo mo, ibang Kristo yon. Na pag binasa niyo po yung 1 John, 2 John, meron po dong tinatawag na Antikristo, maling Kristo. Yung paniniwala po kasi yung mga issue na pinagdadaanan dun sa New Testament, nung sinulatan po ni John sa 1 and 2 John, may mga tao po ron na naniniwala na si Jesucristo hindi nagkatawang tao. He did not come in the flesh. Kaya pag binasa niyo yung 1 John and 2 John, yung Antikristo doon, yung mga naniniwala na mga nagtuturo na si Jesus hindi nagkatawang tao. Ang concept po nila ay si Kristo tsaka si Jesus magkaiba. Si Kristo yung Diyos, si Jesus yung tao. Si Kristo sumanib lang kay Jesus nung baptism. So, sinaniban si Jesus ng ilang taon, mga 3 years. Nung ipinako si Jesus doon sa krus, umalis yung Kristo. Kaya daw sumigaw si Jesus ng, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ko pinabayaan? Kasi umalis yung Kristo kay Jesus. So, parang si Jesus tsaka Kristo, pwede mong paghiwalayin. Kaya napakahalaga ng doktrina ng hypostatic union. The hypostatic union is the mystery and majesty of Christ being fully God and fully man in one person. Without confusion, change, division, or separation. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng paghiwalayin si Christ kay Jesus. Na si Jesus tao, si Christ ay Diyos. So, yung maganda po kung makita nyo mismo sa 1 John. Tingnan natin sa 1 John. Basa lang tayo ng konti. 1 John. Tingnan natin sa chapter 2. So sabi rito, basa tayo sa mga bandang huli. Yan. Dear children, this is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. Ano yung mga Antichrist na yan? This is how we know it is the last hour. And then, tingnan po natin ano ba yung doktrina ng Antichrist. Verse 22. Who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Sa Tagalog po, sa verse 22, sabi dito, sino ang sinungaling, kundi ang nagkakaila na si Jesus ay siyang Kristo, at ang Antikristo ang nagkakaila sa Ama at sa Anak. And then pag tinuloy-tuloy nyo po yung basa dyan, yung Antikristo hindi naniniwala na si Jesus Christ nagkatawang tao. Pinaghihiwalay niya si Kristo tsaka si Jesus. At naniniwala siya na Jesus did not come in the flesh. Kasi nga yung Diyos hindi pwedeng magkatawang tao. Kaya po, kung maling Kristo yung pinapanampalatayahan natin, hindi God man, kundi tao lang,
o yung iba, Diyos lang, hindi God-man, maling Kristo yon. At kung maling Kristo yon, antikristo yon. Kumbaga sa standard dito ni John, marami pa akong discussion patungkol po rito sa antikristo, no? Ibig sabihin, kung maling Kristo yung pinapanampalatayahan mo, hindi God-man, imposible magkaroon ng kaligtasan. Parang lalabas yan, antikristo tayo. Kaya kung ang pananampalataya mo ay si Jesus ay God-man, ibig sabihin, tama yung Kristong pinapanampalatayahan mo, magkakaroon ka ng kaligtasan. Kasi po, without Jesus being the God-man, there is no salvation. Again, why is it important for your Savior to be both fully God and fully man? Because salvation is not possible if Jesus Christ is not God-man. So yun lamang po. I hope patuloy natin kilalanin sino ba si Jesus according to the Bible. At sama-sama po nating pag-aralan ng Biblia. At mas lalo po tayong lumago sa pagkakilala sa Panginoon. At mas lalo po tayong lumago sa pagsunod sa ating Panginoon. Yun lamang po. Magkita-kita po tayo bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.